Napag-isipan mo na ba kung bakit ang ilang tao ay tila madaling nakakabangon sa gitna ng kaguluhan ng buhay nang hindi natitinag, samantalang ang iba ay bumibigay agad sa unang problema pa lang? Nabubuhay tayo sa mundong pinaghaharian ng emosyon, kung saan ang lahat ay reaksyon, kung saan marami ang alipin ng kanilang damdamin at nauuwi sa pagwasak ng sariling buhay dahil hindi nila alam kung paano kontrolin ang kanilang mga saloobin. Isinulat ni Marcus Aurelius, ang huling isa sa 5 mabuting emperador ng Roma, ang tungkol dito habang kinakaharap ang mga digmaan, pagtataksil at maging ang sarili niyang kamatayan. Bagamat siya ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, naunawaan niya ang isang bagay na iilan lamang ang nakakaintindi ngayon. Ang sinumang nakapagkokontrol ng kanyang emosyon ay nakapagkokontrol ng sarili niyang katotohanan. Ngunit totoo rin ang kabaligtaran. Ang mga hindi natututo ng mga alituntuning ito ay nauuwi sa pagkawala ng lahat, kapayapaan, relasyon, oportunidad at maging ang kanilang katinuan. Kaya nga, ang bidyong ito ay isang babala, halos isang paalala. Dahil ang matututunan mo dito ay maaaring ganap na magpabago sa iyong reaksyon sa buhay o kumpirmahin kung bakit tila ikaw ay nabibigo. Kaya manatili hanggang sa dulo dahil ang 12 alituntunin na iyong matutuklasan ngayon ay hindi lang tungkol sa hindi pagpapaapekto, kundi tungkol sa pagiging malaya. Naniniwala si Marcus Aurelius na ang tunay na kapangyarihan ng isang tao ay nasa kung ano ang kaya niyang makontrol sa loob ng kanyang sarili. Sinabi niya na ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. Ang pariralang ito sa sarili nito ay nagbubunyag na kung ano ang naghihiwalay sa malakas mula sa mahina, ang matino mula sa padalos-dalos, ang marunong mula sa mga nabubuhay sa pagdurusa. Ang pagkontrol sa iyong sariling isip ang unang hakbang upang magtagumpay sa isang mundong tila umiikot ng mas mabilis, mas maingay at mas hindi matatag ang emosyon. Isipin kung paano tayo nabubuhay ngayon. Ang mga tao ay nagre-react sa lahat ng bagay. Isang simpleng komento sa social media ay sapat na upang magsimula ng mga argumento, pagkansela at buong araw ng pagkaubos ng emosyon. Marami ang gumugugol ng mas maraming oras sa pagsubok na baguhin kung ano ang wala sa kanilang kontrol kaysa sa pagpapayaman ng kung ano ang tunay na mahalaga, ang kanilang sariling panloob na kalagayan. Natutunan ni Marcus Aurelius ang araling ito sa gitna ng kaguluhan ng imperyo ng Roma. Kinakaharap ang mga pagtataksil sa loob ng Senado, madugong digmaan at mga sakit na pumatay sa libo-libo. Sa kabila nito, sumulat siya sa kanyang sarili, nagpapaalala na ang pagkontrol sa isip ang tanging tunay na hindi malalabag na teritoryo. Nang sabihin niya, may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari, ipinakita niya ang isang landas para sa sinumang nakadarama na bihag ng mga sitwasyon. Ang pagkontrol sa iyong nararamdaman ay hindi tungkol sa pagbaliwala sa sakit, kundi tungkol sa pagkatuto na huwag itong reaksyonan tulad ng isang papet. Isipin ang isang taong nahaharap sa biglaang pagtanggal sa trabaho. Karamihan ay nawawalan ng pag-asa, nakakaramdam ng kahihiyan, nagre-rebelde at lumulubog sa pagkakasala o takot. Ang taong hindi natitinag, gayunpaman ay inoobserbahan ang pangyayari bilang isang bagay na nangyari, hindi bilang isang bagay na nagbibigay kahulugan sa kanila. Huminga sila ng malalim, inayos ang kanilang mga iniisip at nagsimulang maghanap ng mga bagong posibilidad. Ang ganitong saloobin ay maaaring ganap na magpabago sa takbo ng buhay ng isang tao. Ang ganitong uri ng emosyonal na kontrol ay nakakaapekto rin sa mga relasyon. Ilang mag-asawa ang naghihiwalay hindi dahil sa kawalan ng pagmamahalan, kundi dahil sa labis na reaksyon. May nagsabi ng isang bagay sa isang sandali ng galit, ang isa ay tumugon ng may parehong bugso.
At sa loob ng ilang segundo, isang simpleng di pagkakaunawaan ay nagiging hiwalayan. Ang hindi natitinag na individual sa kabilang banda ay alam na hindi lahat ay nangangailangan ng tugon. Nauunawaan nila na ang katahimikan minsan ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang argumento. Inakala ng ilang tao na ang ugaling ito ay pagiging malamig. Ngunit ang totoo ay ang pagiging malamig ay ang kawalan ng pakiramdam, samantalang ang pagpipigil sa sarili ay ang pagkakaroon ng kamalayan. Ito ay tungkol sa pagiging namumuno, hindi sa pagiging pinamumunuan. Kapag naiirita ka sa isang driver sa trapiko, kapag hinahayaan mong madaig ka ng isang panggugulo, o kapag ginugugol mo ang araw sa pag-iisip ng isang bagay na hindi mo mababago, isinusuko mo ang kontrol ng iyong isip sa isang bagay na panlabas. Itinuro ni Marcus Aurelius ang kabaligtaran. Ang pagpipigil sa sarili ang pinakadakilang kapangyarihan na mayroon dahil walang sinuman ang makakakuha nito mula sa iyo. Kinumpirma ng modernong siyensya ang alam ng mga Stoic 2,000 taon na ang nakakaraan. Ang mga taong natututong kontrolin ang kanilang emosyon ay may mas mabuting kalusugan, mas malaking tagumpay at mas mataas na mental na katatagan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga individual na may mas malaking emotional na kontrol ay nagpapakita ng mas mababang antas ng stress at gumagawa ng mas makatwirang desisyon sa ilalim ng presyon. At iyon mismo ang ginawa ni Marcus Aurelius sa kanyang buhay. Kahit na siya ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, hindi niya kailanman hinayaan ng kanyang sarili na masira ng ego ni malugmok sa kahirapan. Alam niya na ang pagre-react ng may galit o kawalan ng pag-asa ay parang pagsuko sa imperyo ng kanyang sariling kalooban. Pinaghihiwalay din ng emosyonal na kontrol ang mga bumibigay sa ilalim ng pamimintas mula sa mga lumalago mula rito. Ang taong madaling masaktan ay laging nasa digmaan dahil anumang salita ay sapat na upang sugatan siya. Ngunit ang natutong hindi maapektuhan ng opinyon ng iba ay nagpapanatili ng kapayapaan kung saan ang lahat ay nawawalan ng pagtitimpi. Madalas na nagmumuni-muni si Marcus Aurelius sa kawalang saysay ng mga insulto. Nagpapaalala sa kanyang sarili na ang bawat isa ay kumikilos ayon sa kanilang sariling pag-unawa sa buhay. Kung may umaatake sa iyo, ito ay dahil hindi pa nila alam kung paano gumawa ng mas mahusay. Kapag naintindihan mo ito, titigil ka sa pagre-react at magsisimulang umunawa. Sa praktikal na paraan, binabago ng ganitong uri ng saloobin ang lahat. Isipin ang isang lugar ng trabaho kung saan ang isang kasamahan ay gumawa ng hindi patas na komento tungkol sa iyo. Ang karaniwang reaksyon ay ang gumanti, lumikha ng tensyon, patunayan na tama ka. Ngunit ang Stoic ay nagmamasid, nagtatasa at pinipiling hindi tumugon. Alam nila na hindi nila kailangang manalo sa bawat argumento dahil ang tunay na tagumpay ay ang manatili sa kapayapaan. At ang kapayapaang ito ang nagiging pinakadakilang bentahe ng mga hindi natitinag sa modernong lipunan. Habang maraming tao ang nag-aaksaya ng enerhiya sa pagsubok na kontrolin ang pag-uugali ng iba, ang hindi natitinag na individual ay itinuon ang lahat ng kanyang lakas sa pagkontrol sa kanyang sarili. Hindi sila nababahala sa pamimintas, hindi nalilito sa mga argumento, hindi nag-aaksaya ng oras sa pagsubok na baguhin ang lampas sa kanilang abot. Sila ay kumikilos lamang, ginagawa ang dapat gawin at nagpapatuloy. Kaya nga ang mga taong ito ay tila mas malakas, mas panatag, mas nakasentro. Hindi sila mas mahusay kaysa sa iba. Natuto lang silang hindi lumaban sa mga walang saysay na labanan. Ang ganitong uri ng kontrol ang kulang sa napakaraming halimbawa ng mga taong nawalan ng lahat dahil sa isang sandali ng bugso ng damdamin. Puno ang kasaysayan ng mga ganitong kaso.
Isang di pinag-isipang kilos, isang agresibong tugon, isang desisyon na ginawa sa gitna ng galit, at ang presyo para doon ay mataas. Sa kaibahan, ang mga dakilang pinuno, atleta, nag-iisip at artista na nanatiling matatag sa gitna ng presyon ay mayroong karaniwang katangian. Ang kakayahang panatilihin ang pagtitimpi kapag ang lahat sa paligid nila ay nagkakagulo. Ang emosyonal na kontrol ay hindi isang likas na kakayahan. Ito ay pang-araw-araw na pagsasanay. Ito ay isang pag-eehersisyo sa kamalayan. Ito ay ang paggising bawat araw at pag-alaala na gaano man kagulo ang mundo, mayroon ka pa ring pagkontrol sa kung ano ang iyong iniisip, nararamdaman at ginagawa. Ito ang tunay na hindi pagpapaapekto na sinasabi ni Marcus Aurelius, ang uri na nagpoprotekta, hindi sumisira. At kapag sinimulan mong isagawa ito, mayroon kang matutuklasan na makapangyarihan. Titigil ang mundo sa pagkontrol sa iyo. Titigil ang mga opinyon sa pagpapabahala sa iyo. Titigil ang mga sitwasyon sa pag-ubos sa iyo. Dahil sa huli, walang makakaantig sa sino mang natuto na makontrol ang kanyang sariling isip. Sinabi ni Marcus Aurelius na ang kaluluwa ay nababahiran ng kulay ng kanyang mga iniisip. Ang pariralang ito ay lubos na nagpapakita kung paano nanggagaling ang lahat ng ating nararamdaman mula sa kung paano natin binibigyang kahulugan ang mga nangyayari. Maaaring sugatan tayo ng panlabas na mundo, ngunit nasa loob ng isip ang sakit, nakakakuha o nawawalan ng kapangyarihan. Kaya nga ang emosyonal na pagiging malayo sa sarili, detachment, ay isa sa pinakadakilang birtud na maaaring paunlarin. Hindi ito nangangahulugang pagiging malamig o walang pakialam, kundi pag-unawa na sa pagitan ng nangyayari at ng iyong nararamdaman, mayroong espasyo, at sa espasyong iyon nakasalalay ang kapangyarihan upang pumili kung paano tumugon. Isipin ng isang taong pinagtaksilan, ang unang bugso ng damdamin ay kawalan ng pag-asa, ang pakiramdam ng pagkadaya, galit, ang pangangailangan para sa paghihiganti o upang maunawaan kung bakit. Ngunit kapag natuto ang isang tao ng detachment, huminga sila ng malalim at naiintindihan na ang pangyayari mismo ay naganap na. Walang padalos-dalos na reaksyon ang magpapabago sa nangyari. Ang pagpili kung gayon ay kung ipagpapatuloy ang pagpapakain sa sakit o gagamitin ito bilang isang karanasan sa pagkatuto. Pinipili ng Stoic ang ikalawang opsyon dahil naiintindihan nila na ang pagdurusa ay hindi nasa pangyayari kundi nasa interpretasyon. Ito mismo ang itinuro ni Marcus Aurelius nang sabihin niya, kung ikaw ay nababahala sa anumang panlabas, ang sakit ay hindi dahil sa mismong bagay kundi sa iyong pagtatasa nito. Sa mga panahong ito, mas mahalaga ito kaysa kailanman. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang mga tao ay nagre-react sa lahat ng bagay. Isang maling pagkaunawang komento, isang di pagsangayong tingin, isang pagkaantala, isang pagkakamali sa trabaho. Ang maliliit na sitwasyon ay nagiging bundok ng pagkabalisa at pagkayamot dahil sa kawalan ng kakayahang kumalas. At habang mas marami tayong nagre-react, mas nagiging bilanggo tayo ng nangyayari sa labas natin. Ang detachment ang bumabasag sa siklong ito. Tinuturuan tayo nitong obserbahan ang mga sitwasyon mula sa labas, na parang pinagmamasdan natin ang sarili nating buhay mula sa isang mas mataas na pananaw. Kapag nagawa natin ito, lumilitaw ang kalinawan, humuhupa ang emosyon at ang katuwiran ang pumupuno. Isinabuhay ni Marcus Aurelius ang prinsipyong ito araw-araw. Bilang emperador, kinaharap niya ang mga problemang hindi matitiis ng karamihan kahit isang araw. Mga pagtataksil sa politika, digmaan, epidemya, pagkamatay ng mga anak, ngunit pinanatili niya ang isang payapang isip. Sumulat siya sa kanyang sarili na ang lahat ng nangyayari sa buhay ay natural at ang paglaban sa mga pangyayari ay parang pakikipaglaban sa kalikasan mismo.
sa pagtanggap ng mga katotohanan ng walang paghuhusga, pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa sakit na nililikha ng paglaban. Ang ganitong uri ng detachment ay maaaring ilapat sa anumang sitwasyon sa modernong buhay. Isipin ang isang lugar ng trabaho, halimbawa, may pumupuna sa iyo ng hindi patas sa harap ng iba. Ang bugso ng damdamin ay ang tumugon kaagad. Ipagtanggol ang sarili, patunayan na tama ka. Ngunit ang detachment ay nagbibigay daan sa iyo na makita ang lampas dito. Ang kritisismo ay maaaring hindi tungkol sa iyo, kundi tungkol sa pagkadismaya ng ibang tao. Sa hindi pagre-react, pinapanatili mo ang iyong enerhiya at nagpapakita ng tahimik na lakas. Ito ang tinatawag ng marami na pagiging malamig, ngunit ito ay karunungan lamang. Ito ay pagpili ng kapayapaan kaysa sa labanan. Ganon din ang nalalapat sa social media. Isipin kung gaano karaming tao ang nagsasayang ng oras at kapayapaan ng isip sa pakikipagtalo sa mga estranghero. Sinisubukang patunayan ang isang punto na walang sinuman ang tunay na nagmamalasakit na intindihin. Ang ugaling ito ay nagmumula sa kawalan ng pagkawalay ng loob. Ang taong stoiko, ang isang naturuan ng magmasid, ay nauunawaan ang sitwasyon, nililinaw ang konteksto at nagpapatuloy. Naiintindihan nila na ang pagtugon ng padalos-dalos ay parang pagpapababa sa sarili sa antas ng nagpupukaw. At sa huli, ang pagkontrol sa sariling katahimikan ang laging daan patungo sa higit na kapangyarihan sa sarili. Ang kapangyarihan sa sariling ito ang nagpapanatiling malusog sa isipan. Ipinahihiwatig ng pananaliksik na malaking bahagi ng mga kaso ng stress at pagkabalisa ay konektado sa kung paano binibigyang kahulugan ng mga tao ang mga problema at hindi sa mga problema mismo. Dalawang individual ang maaaring makaranas ng parehong sitwasyon, ngunit magkakaiba ang magiging reaksyon. Ang isa ay nawawalan ng pag-asa, ang isa naman ay umaayon. Ang pagkakaiba ay nasa antas ng pagkawalay ng loob na taglay ng bawat isa. Ito ay parang pagmamasid sa bagyo mula sa bintana. Ang mga nasa loob nito ay nararamdaman ang hangin at lamig. Ang mga nagmamasid mula sa malayo ay nauunawaan ang paggalaw nito nang hindi naaapektuhan. Ang pagkawalay ng loob na ito ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng mga relasyon. Ilang pagkakaibigan at pamilya ang nasira dahil nagsalita ang isa ng hindi nag-iisip at tumugon ang isa pa sa parehong padalos-dalos na reaksyon. Ang taong stoiko sa pilosopikal na kahulugan ay ang taong nakakapigil sa kanyang reaksyon, nag-iisip bago magsalita, at kinikilala na ang ibang tao ay maaaring nasa isang sandali ng matinding damdamin at hindi kailangan tugunan ng parehong tindi. Sa ganitong paraan, sinisira nila ang siklo ng hidwaan. Nanalo sila ng walang laban. Si Marcus Aurelius ay nagmuni-muni na ang mundo ay binubuo ng paggalaw at pagbabago, at ang pakikipaglaban sa hindi maiiwasan ay pinagmumulan ng pagdurusa. Sa makatuwid, ang pagkawalay ng loob ay isa ring gawa ng pagpapakumbaba. Ito ay ang pagkilala na hindi lahat ay nakasalalay sa atin, na ang mga tao ay magkakamali, na ang mga bagay ay hindi magiging ayon sa plano, na ang buhay ay magugulat sa atin. At sa kabila nito, mapapanatili ang kapayapaan. Isang malinaw na halimbawa ng prinsipyong ito ay makikita sa mga individual na humarap sa matinding sitwasyon at nanatili pa ring kalmado. Kapag pinagmamasdan natin ang mga personalidad tulad ni Nelson Mandela na nagtagal ng ilang dekada sa hindi makatarungang pagkakakulong at lumabas na handang magpatawad, nasasaksihan natin ang pagkawalay ng loob sa pinakadalisay nitong anyo. Naiintindihan niya na masisirain siya ng galit kaysa sa pagkakakulong. Pinili niya ang pagkontrol ng isip kaysa sa pagkaalipin ng emosyon. At ang prinsipyong ito mismo ay maaaring magpabago sa sinuman sa atin.
Kapag sinimulan mong isagawa ang pagkawalay ng loob, mapagtanto mo na karamihan sa iyong pagdurusa ay nagmumula sa kung paano ka kumakapit sa mga bagay-bagay. Kumakapit ka sa imaheng nais mong panatilihin, sa mga inaasahan mong binuo, sa mga ideya kung paano dapat kumilos ang mga tao. Ngunit ang mundo ay hindi sumusunod sa iyong damdamin. Ito ay ganoon lang. At kapag tinanggap mo ito, gagaan ang buhay. Sa susunod na may manginis sa iyo, bago ka tumugon, huminga ka, magmasid. Subukang tingnan ito mula sa labas na parang pinagmamasdan mo ang ibang tao sa ganoong sitwasyon. Ang simpleng galaw na ito ay nagbabago ng lahat dahil ang pagkawalay ng loob ay nagbibigay sa iyo ng kontrol sa iyong isip. At kapag kinokontrol mo ang iyong isip, wala nang ibang may kapangyarihan sa iyo. Ito ang ibig sabihin ni Marcus Aurelius nang isulat niya na ang sakit ay wala sa mga bagay mismo, kundi sa kung paano natin sila pinaghihinuha. Kapag nauunawaan mo ito, mapagtanto mo na ang kawalan ng pakiramdam sa stoikong kahulugan ay hindi kalupitan. Ito ay kalayaan. Ito ay ang pamumuhay sa kung ano ang kailangang danasin nang hindi hinahayaan ang mundo na kaladkarin ka nito. Dati ay sinasabi ni Marcus Aurelius, asahan ang lahat at hindi ka mabibigo sa anuman. Ang pangungusap na ito ay isa sa pinakasimple, ngunit isa rin sa pinakamalalim sa lahat ng kanyang mga pagninilay. Ipinapakita nito na marami sa pagdurusa ng mga tao ay nagmumula sa mga inaasahan nilang nililikha. Ang sakit ay wala sa kung ano ang nangyayari, kundi sa ilusyon kung paano dapat ang mga bagay. Kaya naman ang taong stoiko ay tila laging may kalamangan. Hindi sila lumilikha ng hindi makatotohanang mga inaasahan tungkol sa mundo, sa mga tao o sa mga resulta. Kumikilos sila, ginagawa ang nararapat at tinatanggap ang anumang dumating nang hindi nawawalan ng pag-asa. Nabubuhay tayo sa isang lipunan na patuloy na nagbibigay ng ideya na ang lahat ay dapat na mangyari ayon sa plano. Inaasahan natin ang pagkilala sa trabaho, atensyon mula sa iba, perpektong pag-ibig, isang gantimpala sa bawat pagsisikap. At kapag hindi ito nangyari, nagiging bigo tayo, pakiramdam ay inagrabyado at nauuwi sa isang siklo ng kawalang kasiyahan. Ang totoo ay walang sino man ang makakakontrol sa pag-uugali ng iba, lalong hindi makakagarantiya na ang universo ay susukli sa bawat kilos na gagawin natin. Ang isang taong nakakaunawa nito ay tumitigil sa pagdurusa mula sa hindi inaasahan dahil tinanggap na niya na ang buhay ay puno ng kawalang katiyakan. Namahala si Marcus Aurelius sa isang buong imperyo, ngunit alam niyang wala halos siyang kontrol sa anuman. Naranasan niya ang mga pagtataksil mula sa mga taong pinagkakatiwalaan niya, natalo sa mga labanan at nakaranas ng hindi na mababawing mga pagkawala. Gayunpaman, isinulat niya sa kanyang sarili na ang kapayapaan ay dumarating kapag tumigil tayo sa pagnanais sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ito ang pinakadiwa ng ikatlong kalamangan ng taong stoiko. Hindi sila nabubuhay nang umaasa na ang mundo ay kikilos ayon sa kanilang mga kagustuhan. Naintindihan nila na ang mga tao ay hindi perpekto, na ang buhay ay hindi mahuhulaan, at na ang pinakamainam na paraan upang protektahan ang sarili sa emosyonal ay ang tanggapin ang kalikasan ng mga bagay kung ano sila. Isipin ang isang taong naglaan ng maraming taon sa isang relasyon, umaasa na magbabago ang ibang tao. Araw-araw, ang taong ito ay nabibigo dahil ipinauubayan niya ang responsibilidad para sa kanyang kaligayahan sa iba. Kapag nagpasya silang huminto sa paghihintay at magsimulang kumilos ayon sa kung ano ang nasa loob ng kanilang kontrol, ang kanilang mga kaisipan, ang kanilang mga saloobin, ang kanilang mga pagpipilian, natuklasan nila ang isang makapangyarihang bagay.
Ang kapayapaan ay hindi nakasalalay sa pag-uugali ng iba. Ito ang tunay na kahulugan ng stoikong kawalan ng pakiramdam. Hindi ito pagtigil sa pagmamahal, kundi pagtigil sa pag-asa na ang pag-ibig ay darating sa isang ideal na anyo. Gayon din ang nangyayari sa trabaho. Ilang beses na ang isang tao ay ganap na naglalaan ng sarili sa isang kumpanya, umaasa na pahahalagahan, i-promote, kilalanin. At kapag hindi ito nangyari, nararamdaman nila na ang lahat ay walang kabuluhan. Ngunit kapag natuto ang isang tao na kumilos ng walang inaasahan, nagbabago ang focus. Ang kasiyahan ay nasa gawa ng paggawa ng mabuti mismo at hindi sa gantimpala na sumusunod. Ang taong stoiko ay hindi nagtatrabaho para sa palakpak. Nagtatrabaho sila dahil nauunawaan nila na ang tungkulin ang nagpapanatili ng kanilang isip na matatag at ang kanilang layunin na buhay. Ang pagkawalay ng loob na ito mula sa mga inaasahan ay pumipigil din sa mga tao na maging bihag sa paghusga ng iba. Ang mga naghahanap ng pag-apruba ay nabubuhay sa isang palagiang estado ng pagkabalisa. Palagi silang sumusubok na hulaan kung ano ang iisipin ng iba, kung ano ang mararamdaman nila, kung ano ang sasabihin nila. Ang taong stoiko, gayunpaman, ay nauunawaan na ang mga opinyon ng iba ay nasa labas ng kanilang kontrol at sa makatuwid ay hindi kumakapit sa kanila. Ginagawa nila ang tama, hindi ang popular. Nagmuni-muni si Marcus Aurelius na kahangalan ang hanapin ang palakpak ng mga hindi nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Kapag nauunawaan mo ito, nagsisimulang lumitaw ang kalayaan. Sa pagsasagawa, ito ay isinasalin sa mga simpleng pang-araw-araw na sitwasyon. Isipin na nag-alok ka ng tulong sa isang tao at hindi man lang nagpasalamat ang taong iyon. Ang karaniwang reaksyon ay makaramdam ng pagkawala ng halaga, pagkagalit o panghihinayang sa pagtulong. Ngunit kapag nabubuhay ka ng walang inaasahan, ang gawa ng pagtulong ay isa ng gantimpala. Ginawa mo ang itinuturing mong tama at iyon ay sapat na. Ang resulta, anuman ito, ay hindi nagbabago sa halaga ng iyong pagkilos. Ito ay isang paraan upang mabuhay ng magaan dahil inaalis nito ang pasanin ng pag-asa ng sobra mula sa mundo. Ang pilosopiyang ito ay hindi lamang isang magandang ideya. May direkta itong implikasyon para sa kalusugan ng isip. Ipinapakita ng pananaliksik na ang labis na inaasahan ay kabilang sa pangunahing sanhi ng pagkabalisa at depresyon. Ang mga taong umaasa ng labis mula sa iba o mula sa buhay ay nabubuhay sa isang palagiang estado ng pagkabigo. Ang mga nakakapag-ayos ng kanilang mga inaasahan, gayon paman, ay may mas mababang antas ng stress at emosyonal na mas matatag. At ito mismo ang balanse na hinanap ng mga stoiko. Ang kawalan ng inaasahan ay nagpapalakas din ng tiwala sa sarili. Kapag tumigil ka sa pagdepende sa panlabas na pag-apruba, nagsisimula kang magtiwala sa iyong sarili ng higit pa. Ang isang taong kumikilos dahil sa tungkulin at hindi para sa palakpak ay nagiging mas pare-pareho, mas magkakaugnay, mas totoo. Hindi nila binabago ang kanilang mga kilos depende sa kung sino ang nanonood dahil nauunawaan nila na ang halaga ay nasa integridad at hindi sa pagkilala. Ito ang nagiging dahilan upang ang taong stoiko ay maging isang punto ng katatagan sa isang mundong hinahayaan ng pabago-bagong emosyon. Maraming tao ang nalilito sa paninindigang ito sa pagsuko, na parang ang pagtanggap sa nangyayari ay kapareho ng hindi pakikipaglaban para sa anuman. Ngunit ito ay eksaktong kabaligtaran. Ang stoiko ay lumalaban ng may higit na kalinawan dahil lumalaban lamang sila sa mga labanan na maaari nilang mapanalunan. Hindi sila nagsasayang ng enerhiya sa pagsubok na baguhin ang lampas sa kanilang kontrol.
Nagsisikap sila sa kung ano ang nakasalalay sa kanila at tinatanggap ang resulta ng may kapayapaan. Ito ay parang isang mandirigma na pumapasok sa larangan na handa para sa labanan, ngunit alam na ang tagumpay ay hindi garantisado. Ginagawa nila ang kanilang makakaya at kung hindi dumating ang resulta, hindi sila nagpapatiwakal dahil dito. Isang modernong halimbawa nito ay makikita sa mga atleta na kahit pagkatapos ng malalaking pagkatalo ay nagpapanatili ng emosyonal na balanse. Nang matalo si Serena Williams sa mga mapagpasyang laban pagkatapos ng maraming taon ng paghahanda, nanatili siyang matatag, walang drama, nang hindi sinisisi ang tadhana. Naiintindihan niya na nagawa niya ang nasa kanyang kapangyarihan at na ang pagkatalo ay hindi nagbura sa halaga ng pagsisikap. Ang kaisipang ito ay isang buhay na larawan ng itinuro ni Marcus Aurelius. Ang mamuhay ng walang inaasahan ay ang mamuhay ng payapa. Ito ay ang paggawa ng nararapat ng hindi nakakabit sa resulta. Ito ay ang pag-unawa na ang buhay ay walang obligasyon na umayon sa ating mga plano. At kapag ang pagtanggap na ito ay nagiging bahagi ng gawain, may nagbabago sa loob ng isip. Nabawasan ang mga pagkabigo, nagiging mas kalmado ang mga reaksyon, at ang buhay ay nagkakaroon ng mas natural na ritmo. Ang taong stoiko sa ganitong kahulugan ay ang taong natuto ng mamuhay ng may pagkakasundo sa realidad, nang hindi humihingi na ito ay umayon sa kanilang mga kagustuhan. Naniniwala si Marcus Aurelius na ang sikreto sa kapayapaan ay nasa pagmamahal sa sariling kapalaran. Hindi paglaban sa nangyayari, kundi pagyakap dito, pagkatuto mula rito at pagpapatuloy. Ito ang esensya ng stoikong hindi pagkapit. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong stoiko malayo sa pagiging walang pakiramdam, ang tanging tunay na malaya, sapagkat ang mga kaunti ang inaasahan mula sa mundo ay mas maraming natatanggap mula sa buhay. Ang ikaapat na tuntunin na nagpapatunay na may kalamangan ang mga taong stoiko sa modernong lipunan ay ang pagkontrol sa sariling isip. Madalas sabihin ni Marcus Aurelius na ang kaluluwa ay kumukulay ayon sa kulay ng mga iniisip nito. At ang simpleng pahayag na ito ay nagtatago ng malalim na katotohanan na madalas hindi napapansin ng marami. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga individual na bumabagsak sa harap ng mga hamon at ng mga nananatiling matatag kahit sa gitna ng kaguluhan ay nasa kung paano nila pinamamahalaan ang kanilang panloob na mundo. Ang pagiging malakas, ang emosyon ay hindi nangangahulugang pagiging malamig o walang pakialam, kundi ang pagkaunawa na ang isip ang tanging teritoryo na tunay na atin. Ngayon, nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan lahat ay nakikipagkumpetensya para sa ating atensyon. Nakakabahala na balita, patuloy na paghahambing sa social media, mga panggigipit sa propesyon, mga pangangailangan ng pamilya. Madali tayong mawalan ng kontrol kapag ang lahat ay tila apurahan at personal. Ang mga taong hindi nakakapagkontrol sa kanilang emosyon ay madalas na sumasagot ng padalos-dalos na ginagawang malalaking bagyo ang maliliit na issue. Kitang-kita ito halimbawa sa isang taong nagpadala sa galit at agresibong sumagot sa isang online na komento o sa isang individual na dahil sa pagkabalisa ay gumawa ng padalos-dalos na desisyon sa trabaho at nawalan ng mahahalagang pagkakataon. Nabuhay si Marcus Aurelius sa gitna ng mga digmaan, pagtataksil sa politika at personal na pagkawala. Sa kabila nito, nanatili siyang payapa. Naniniwala siya na hindi ang nangyayari sa atin ang sumisira sa atin, kundi kung paano tayo tumutugon sa mga nangyayari. Ang pag-iisip na ito ang nagbigay daan sa kanya upang tahakin ang pinakamadilim na panahon ng kanyang buhay ng may kaliwanagan at balanse. Ang parehong prinsipyo ay angkop sa ating modernong panahon.
Ang mga naglilinang ng makatuwirang kawalang sensitibo, gaya ng tawag ng ilan dito, ay hindi nasasakop ng kanilang nararamdaman kundi ginagamit ang rason bilang panangga. Halimbawa na lamang si Tom Brady na malawakang itinuturing bilang isa sa mga pinakamahusay na atleta sa lahat ng panahon. Sa buong karera niya, paulit-ulit siyang humarap sa kritisismo, pagdududa at matinding panggigipit. Gayunpaman, ang kanyang tatag ng pag-iisip sa harap ng kahirapan ang nagpatatag sa kanya. Habang ang ibang manlalaro ay maaaring natinag ng mga pagkatalo o kritisismo, pinanatili niya ang kanyang focus, nagmasid, natuto at bumuti. Ito ang esensya ng stoicismo sa praktika. Ang paggamit ng emosyon bilang gasolina, hindi bilang angkla. Sa kabilang banda, maraming halimbawa ang nagpapakita ng kabaligtaran. Mga kilalang personalidad at mga taong nasa publiko na, sa kabila ng lahat ng tagumpay na kayang ibigay, ay nawala sa kanilang emosyon. Ang panloob na kawalang katatagan ang nagtulak sa kanila sa pagbagsak. Hindi sila nagkulang ng pera, kasikatan o talento, kundi nagkulang sila sa pagkontrol. Nagkulang sila sa karunungang tumingin sa loob at mapagtanto na walang panlabas na tagumpay ang sapat kapag ang isip ay nasa digmaan. Sinabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Malaman mo ito at makakahanap ka ng lakas. Ito ang susi. Sa isang lipunang lalong nagiging reaktibo, ang mga natutong manatiling nakasentro na nagmamasid sa halip na sumabog, na nag-iisip bago tumugon, ay natural na namumukod tangi sa kanilang trabaho, mga relasyon at maging sa social media. Ang mga balanse sa emosyon na individual ay nagbibigay inspirasyon ng respeto at tiwala dahil nagpapahiwatig sila ng isang bagay na bihira. Katatagan. Gayunpaman, ang pagkontrol sa isip ay hindi nangyayari ng isang gabi lamang. Nangangailangan ito ng pagsasanay at kamalayan sa sarili. Sa makatuwid, isang mahalagang ehersisyo ng stoiko para sa sinumang nagnanais na gamitin ang aral na ito ay ang may malay na pagmamasid. Sa tuwing may bagay na nakakainis, nakakadismaya, o nakakatakot sa iyo, sa halip na agad na tumugon, huminto at obserbahan kung ano ang nararamdaman mo. Tanungin ang sarili, importante ba talaga ito pagkatapos ng isang buwan? Nasa kontrol ko ba ito? Karamihan sa mga bagay na gumugulo sa ating kapayapaan ay walang tunay na kapangyarihan sa atin. Tayo ang nagpapakain sa kanila ng ating atensyon at emosyon. Ang pagkontrol na ito sa isip ay nagbibigay daan din sa isang tao na manatiling produktibo kahit sa mahihirap na panahon. Isipin ng isang taong biglang nawalan ng trabaho, ang karaniwang reaksyon ay kawalan ng pag-asa. Ngunit nauunawaan ng stoiko na ang kontrol ay nasa sariling kilos lamang, hindi sa mga pangyayari. Kaya kumikilos sila ng mahinahon, inaayos ang kanilang mga iniisip, naghahanap ng solusyon at ginagawang oportunidad ang kahirapan. Ang pagkakaiba ay nasa paraan ng kanilang pag-iisip. Ngayon, kinukumpirma ng mga siyentipikong pag-aaral ang isinalaysay ni Marcus Aurelius, halos 2,000 taon na ang nakalipas. Ipinapahiwatig ng pananaliksik sa positibong psikolohiya at regulasyon ng emosyon na ang mga individual na kayang pamahalaan ang kanilang mga iniisip at emosyon ay nakakaranas ng mas mababang antas ng stress, pinabuting kalusugang pisikal at mas malaking pangmatagalang tagumpay. Sa madaling salita, ang pagiging hindi reaktibo sa emosyon, sa diwa ng hindi pagiging kontrolado ng emosyon, ay sa katunayan isang praktikal at napatunayang kalamangan. Hindi itinuturo ng stoicismo na balewalain ang damdamin, kundi ilagay ang mga ito sa tamang lugar. Ang emosyon ay isang bisita, hindi isang permanenteng residente. At kapag naunawaan mo ito, wala nang makakapagpatinag sa iyo ng madali.
Ito ay tulad ng pagiging nasa sentro ng isang bagyo, ngunit nananatili pa ring kalmado ang tingin. Ipinamalas ni Marcus Aurelius ang halimbawang ito. Kahit sa ilalim ng napakalaking pasanin ng Imperyong Romano, sa gitna ng mga pagtataksil at personal na trahedya, hindi niya pinayagan ang panlabas na kaguluhan na lusubin ang kanyang isip. Ito ang kalamangan ng hindi natitinag. Hindi sila malamig, sila ay malaya. Malaya mula sa emosyonal na pagkakagapos na nagdodomina sa karamihan ng tao. At ang panloob na kalayaan ang unang hakbang tungo sa anumang tunay na tagumpay. Sa makatuwid, kung mayroong iisang bagay na matututunan mula sa aral na ito ay ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa pagkontrol sa mundo, kundi sa pagkontrol sa sarili. Dahil, gaya ng sinabi mismo ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. Laging susubukin ng buhay ang ating pasensya, ang ating lakas, at ang ating kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. Hindi hihinto ang mundo upang bigyan tayo ng oras na huminga. Sa makatuwid, ang pagkatutong mamuhay ng may karunungan, gaya ng itinuro ni Marcus Aurelius, ang tunay na naghahanda sa atin para sa mga darating. Bawat aral na narinig mo rito ay hindi isang malabong ideya o isang komplikadong konseptong pilosopikal. Ito ay isang praktikal na kasangkapan, isang paraan upang tingnan ang buhay ng may higit na kaliwanagan at mas kaunting pagdurusa. Kaya, kung ang nilalaman na ito ay umayon sa iyong damdamin, kung sa anumang punto ay nakita mo ang iyong sarili sa isa sa mga sitwasyong ito at natanto mong kaya mong baguhin ang paraan ng iyong pagtugon, mangyaring ibahagi ang video na ito sa isang espesyal na tao, isang taong pinaniniwalaan mong kailangang marinig ito ngayon. Minsan, ang isang simpleng pagmumuni-muni ay maaaring siyang mismong kailangan ng isang tao upang lubos na baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito at tandaan, ang paglalapat ng iyong natutunan ang siyang tunay na nagdudulot ng transformasyon. Manatiling matatag, patuloy na magmasid at patuloy na lumago araw-araw. Magkikita tayo sa susunod na video.